Chapter 1. We're not accepting like you, naiinis na sabi sakin ng babaeng pinag-applyan ko ng trabaho. Maganda naman po ang records ko. It's not about your records, miss. Tiningnan niya ako na parang nandidiri kaya napayuko na lang ako. Wala ka pang experience sa trabaho miski isa and, look at yourself, napakataba mo kaya. I'm sure mabagal ka sa trabaho. Mayayaman din at mapili ang ibang guest namin. Naiintindihan ko po. Yumuko na lang ako at umalis doon. Sabi na nga ba at hindi na naman ako matatanggap. Sino nga ba naman ang tatanggap sa kagaya ko? Mataba, hindi maputi, hindi maganda, parang alambre, ang buhok at higit sa lahat madaming peklat at dry ang balat. Napangiti na lang ako ng mapait. Kaya nga rin, siguro ako iniwan ng mga magulang ko kasi ganito ang itsura ko. Para kang pinagbagsakan ng langit. Napaangat ako ng tingin ng may magsalita. Ngiti naman dyan magandang best friend ko. Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong at nilapitan siya. Syempre nandito ako para i-support ka. Umangkla ito sa braso ko. So, kamusta naman? Tinanggap ka? Ligwak ulit. Tugon ko. Lagi naman ehehe. Walang tatanggap sa. Huwag mong sabihin yan. Mga bobo lang kasi yung mga yon. Natawa na lang ako sa sinabi nito. Ililibre na lang kita at sasamahan para hindi ka na malungkot. Sigurado ka ba? Baka pag-alitan ka na naman at saktan. Alam mo, pinalayas ako ni mama. Bukas na lang daw ako bumalik. Sabi nito, ayon fishball. Dinala ako nito patawid sa kabilang kalsada kung nasaan yung nagtitinda ng fishball. Kung wala siguro itong babaeng ito baka lalo akong naging miserable. Siya si Lor ang nag-iisang kaibigan ko at nag-iisang taong tumanggap sakin kahit ganito ako. Manong 10 na fishball po at 10 na kikiam. Nilangon ako ni Lay. Anong gusto mo? Ganon na lang din po. Sabi ko. Nilagay naman agad sa cup nung tindero at inabot samin. Nagbayad si Lor at hinayla ako paupo sa isang bench. May budget ka pa ba this week? Tanong ni Lay. Pahihiraman kita gusto mo. Wag na, ang dami ko ng utang sayo. Totoo yun, hindi ko na mabilang ang utang ko sa kanya. Siguro naman makakahanap ako ng trabaho at wag kang mag-alala, dahil may budget pa ako at may makakain pa ako. Emma, wag mong tipirin ang sarili mo ah. Ayokong pamayat ka. Naglalambing na yamakap ito sakin. Mawawala na akong ng teddy bear kapag pamayat ka. Opo, hindi ako papayat. Natawa lang kami parehas at nagpatuloy sa pagkain. Lay, sa tingin mo may taong magmamahal sakin? Tanong ko. Magkatabi kami ngayong nakahiga sa lapag na nilatagan ko lang ng makapal na comforter. Hindi kasi kami kasya sa kama ko dahil sa malaki kong katawan. Ano bang tanong yan? Abay syempre meron, ang ganda-ganda mo kaya. Damapa si Lay at humarap sakin. Ang tanga naman ng mga taong hindi magkakagusto sayo. Kahit mataba ako, kahit puro peklat ako, kahit hindi ako maputi, kahit parang alambre yung buhok ko. Tumigil ka nga, binababa mo na naman ang self-confidence mo eh. Sermon nito. Emma bukod sa lagi kang maniwala sakin, sana maniwala ka rin sa sarili mo. Dahil unang-una, dapat ang sarili mo, ang una mong kakampi. Huwag mong hayaang ibaba ng iba ang confident mo. Be proud to yourself Emma. So, what kung mataba ka? Maganda ka naman at hindi nagsasayang ng pagkain, ano naman kung puro peklat ka? Tandaan na na-enjoy mo ang childhood mo, ano naman kung mukhang alambre ang buhok mo? Mahal ang shampoo at conditioner. Ano naman kung hindi ka maputi? Ang tunay na Pilipina ay hindi maputi, kapag maputi ka hindi ka Pilipina isa kang espasol. Ang daldal mo talaga, natatawang niyakap ko siya, matulog na lang tayo dahil bukas ay sasamahan mo ulit akong mag-apply. Yan ganyan, kahit papano ay gamaan ang pakiramdam ko dahil sa kanya. Pang ilang apply mo na? Tanong ni Lay habang nakaupo. 30, napayuko ako, pagod ka na ba? Sorry. Ano ka ba okay lang? Bawat maa-applyan ko ay pinalalayas ako at sinasabing, hindi nila kailangan ng bago kahit may nakalagay na hiring. Yung iba ay minamaliit at nilalay ako, kaya itong si Lor ay nagwawala at inaaway yung mga tao. Doon try mo. May itinuro itong building. Try mo dyan dali. Hindi ka sinuswerte sa mga restaurant at iba pa, try mo naman dyan. Gaga, kung doon hindi ako tinatanggap mas lalo naman dyan. Natatawang sabi ko. Nasa harap namin ang CC Company,
Ang isa sa pinakasikat na kumpanya sa mundo. Try mo na. Hinawakan ako nito sa kamay at hinayla palapit doon. Try mo lang naman, malay mo swertihin ka. Ayoko dyan, puro magaganda ang nandyan at makikinis. Bakit? Maganda ka naman ah. Wala na akong nagawa nang hilahin ako nito. Akmang papasok na kami pero hinarang kami ng security guard. May appointment po. Maotoridad na tanong nito. Wala po, mag-a-apply po, sana itong kaibigan ko. Sagot ni Lor na nakaturo sa akin. Yan. Tumawa ang dalawang guard kaya napayuko ako. Kung ikaw miss ay pwede pa, pero iyang kaibigan mo ay hindi. Tingnan mo ang laki-laki ng katawan, nakakadiri pa, dahil ang daming peklat tapos, ang itim at yung buhok parang alambre. Miss doon ka na lang mag-apply sa perya. Grabe ka naman kuya ang bastos mo. Hinawakan ko sa kamay si Lor. Umalis na lang tayo. Hindi. Matigas nitong sambit. Hindi ko akalain na ang CC Company ay may mga makikitid ang utak na nagtatrabaho. Natigil naman sa pagtawa yung dalawang guard. Anong sabi mo? Sabi ko ang bobo mo po. Nabigla ako nang itulak nito si Lor dahilan para mapaupo ito sa sahig, agad ko naman itong nilapitan. Nakakahiya dahil ang dami nang nakatingin sa amin. Grabe ka naman kuya, hindi nyo naman po siya dapat saktan. Sabi ko dito. Bastos siyang batang iyan eh. Dinuro kami nito. Umalis na kayo dahil kung hindi, ipapupulis ko kayo. Therapy sa presinto. Sabi ko. Kayo na nga po ang nananakit tapos kayo pa ang ganyan. Abat. Akmang hahampasin ako nito, pero hindi natuloy dahil sa isang bar itong boses na ikinataas ng balahibo ko. What's going on here? Agad namang tumabi ang mga tao. Lumitaw ang isang lalaking nakatuxedo. Ang gwapo niya pero nakakatakot siya. Ang malalamig nitong mga mata ay napunta sa akin, kaya iniwas ko ang tingin ko at tinulungan na lang tumayo si Lor. Sir, iyan po kasing mga yan ay nanggugulo. Sabi nung guard. Sinungaling ka manong, sabi ko lang naman mag-a-apply yung kaibigan ko, pero nil-8 mo na siya. Sabi ni Lor. Tinulak mo pa ako tapos umamba ka pang sasaktan ng kaibigan ko. Umalis na lang tayo. Hinawakan ko sa kamay si Lor. Sorry na lang po sa gulo. Stay. Malamig na sabi nung lalaki kaya wala sa sariling tumayo ako ng tuwid. You want to apply in my company? Opo, gusto niya. Sabi agad ni Lay kaya pinanlakihan ko siya ng mata. You're hired. Nanlaki naman ang mga mata ko. Panipit. Exactly 8 AM dapat ay nandito ka na, don't be late. I hate late. Nilampasan kami nito. And both of you, fired. Napatulala na lang ako sa sinabi nito at naguguluhan din, dahil kusang tumibok ang puso ko. Kaya mo yan Emma, sabi sakin ni Lor. Basta kapag may nanlait sayo, tawagan mo agad ako at talagang susugod ako doon. Natatakot ako kinakabahang saad ko. Madaming tao doon. Okay lang yun, mas kabahan ka kapag puro hayop ang nandoon. Napangiwi na lang ako sa tinuran nito. Ang alalahanin mo ay maganda ka at mabait. Haste. Huminga ako ng malalim. Sige, papasok na ako sa building ilang minuto na lang 8 na Sige, basta yung bilin ko Tumanggo lang ako. Okay, sasanduan kita mamayang uwian mo. Sige, mag-iingat ka din. Sumenyas ito na pumasok ako kaya pumasok na ako sa loob ng building, iba na yung guard at hindi din ako hinarang. Pagpasok ko ay nakatingin sa akin lahat kaya napayuko ako. Saan yung office nung boss? Ang tanong ko sa sarili ko. Lumapit naman ako sa isang babae. Pwede pong magtanong. Sure. Ngumiti ito kaya nakahinga ako ng maluwag. Saan po yung floor nung boss nyo? Nahihiyang tanong ko. 15th floor. Tugon nito. Bilasan mo na dahil hate nun ang late. Sige po salamat. Ngumiti muna ako bago nagpatuloy sa paglalakad. Akmang sasakay ako ng elevator pero napatigil ako ng hamarang yung isang lalaking empleyado. Overweight ka. Sabi nito kaya nagtawanan yung iba pang nasa loob ng elevator. Bawal ka dito, maghagdan ka na lang baka sakaling mabawasan yung timbang mo. Napatikom na lang ako ng bibig at yumuko. Tumalikod ako at nagtungo sa hagdan. No choice ako kundi gamitin yung hagdan. Nasa 3rd floor pa lang ako ay pagod na ako. Papayat talaga ako nito. Hinihingal kong sabi at tumingin sa relo ko, hala. 8:10 na. Ginawa ko ang lahat para mas pabilisin pa ang pag-akyat ko.
Halos maubusan akong hininga nang makaakyat sa 15th floor. Pagtingin ko sa relo ko ay alas 8:35 na. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir. Sabi sakin ng isang lalaki. Mainit na po yung ulo. Sumunod na po kayo sakin. Kahit hinihingal pa ay sinundan ko siya. Huminto siya sa isang pintuan itim. Sir, nandito na po siya. Katok nito at binuksan ang pinto. Pasok ka na, miss. Sandali. Huminga ulit ako ng malalim. Pwede bang makahingi ng tubig? Ikukuha lang kita. Salamat. Huminga ulit ako ng malalim bago pumasok sa loob. Your leg. Malamig na bungad sakin ng isang tao. Nakatayo ito at nakatalikod sakin habang nakatingin sa bintana. Pasensya na po, gumamit po kasi ako ng hagdan. Sabi ko. Humarap ito sakin kaya mabilis akong napayuko. Why you didn't use the elevator? Malamig na tanong nito. One more thing, look at me when I'm talking. Mabilis naman akong napaangat ng tingin at sinalubong ang malalamig niyang titig. Overweight daw po ako at bawal sa elevator. Kinakabahang sagot ko. Sorry po talaga sir. Biglang bumukas ang pinto at iniluwal nun yung lalaki kanina na may dalang tubig. Did I told you to come in? Malamig na tanong ni sir dito. Sorry sir, natakot na sagot nito. Hingal na hingal po kasi si miss. Just give her the water and leave before I fired you. Inis na sabi ni sir. Kinuha ko naman agad ang tubig doon sa lalaki na nagmamadali namang lumabas. Drink. Tipid na sabi ni sir at umupo sa swivel chair niya. Agad ko namang ininom yung tubig. Tanggap po ba ako? Ano po magiging trabaho ko? Tanong ko. You will be my PA. Tugon nito. Diyos mio, malayo pa nga lang ako sa kanya, grabe na, ang kaba ko tapos mapapalapit pa ako sa kanya. Baka ikamite ko yun. Kung ayaw mo, maluwag ang pinto. Leave. Hindi po, tatanggapin ko po. Sagot ko. Hindi ko alam kung mamalikmato lang ako pero kita ko ang pagtaas ng isang sulok ng kabi niya. Make coffee for me. Utos nito. Coffee. Sir. Napakamot ako sa batok ko. Allergy ho ako sa kape, kahit po maamoy ko lang nangangati na ako at nahihirapang huminga. Napakunot noon naman ito at huminga ng malalim. Give that files to Mr. Naob, he's on the 3rd floor. Tinuro nito ang medyo maraming papel na agad kong nilapitan at kinuha. Tell him to print all of that. Opo, napatigil ako sa paghakbang nang magsalita siya. Use the elevator, sabi nito. Leave now. Tumango lang ako bago lumabas, pakiramdam ko gamaan ang paghinga ko, dahil wala siya sa harapan ko. Nagtungo ako sa elevator, buti na lang walang sakay. Pinindot ko yung 3rd floor. Napayuko ako nang bumukas ang elevator, dahil ang daming taong nakaabang sa labas. Excuse po, nakayukong sabi ko at lumabas ng elevator. Nahirapan pa ako sa paghahanap kay Mr. Naob dahil lahat ng pagtatanungan ko ay susupladahan, lalaiitin at pandidirihan ako. Sabi po ni Sir CEO, print nyo daw po lahat yan. Sabi ko. Okay, thank you. Ngumiti ito sakin. Imbis na matuwa ay napangiwi ako dahil para siyang manyak. Una na po ako. Nagmamadali akong umalis doon. Why you took so long? Sigaw agad ang bungad sakin nang makapasok ako. Nahirapan po akong hanapin siya, takot kong sagot. May mga tauhan doon, bakit hindi ka nagtanong? Nagtanong po ako, ayaw lang nila akong pansinin. Napahimas naman ito sa sentido niya. Those employees. Tumingin ito sakin. Sit down there. Tinuro nito ang couch sa gilid kaya agad akong umupo doon. All you need to do is sit down and keep quiet. Maotoridad na sabi nito kaya agad akong tumango. Bumalik naman ito sa swivel chair niya at nagsimula ulit sa pagbabasa ng mga papeles. Wala akong magawa kaya tinignan ko na lang siya. Salubong ang makakapal niyang kilay, ang tanggos ng ilong niya at ang pula ng mga labi niya. Stop staring me. Malamig na sabi nito kaya agad akong umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo at nakatunganga doon. Napatayo lang ako nang tumayo din si Sir. It's already lunch. Sabi nito. Go to cafe now, don't worry the food here is free. Diretso itong lumabas. Lumabas na lang din ako at nadatnan ko si Mr. Secretary na kumakain. Buhay ka pa? Tanong nito kaya nagtatakang tumango ako. Kate si Sir no. Sobra. Sagot ko. Kain.
Alok niya at inabot sa akin ang isang Tupperware na may pagkain. Kunin mo na. Ha, sa kafe na lang. Huwag ka doon, siguradong lalaitin ka lang ng mga empleyado ni Sir. Putol nito sa sasabihin ko. Kunin mo na. Kahit nahihiya ay kinuha ko na lang iyon dahil gutom na rin naman ako. Upo ka. Tinap niya yung katabi niyang upuan kaya umupo ako. Hindi ka ba nandidiri sakin? Nakayukong tanong ko. Bakit naman? Tak ang tanong niya at tumingin sakin. Wala namang nakakadiri sa'yo at saka maganda ka kaya. Salamat. Napangiti na lang ako at nagsimulang kumain. Alam mo first time may tumagal na kausap ako maliban sa kaibigan ko at lalaki pa. Karamihan kasi tinataboy ako dahil ganito ang itsura ko. Ang mga ganang tao ay walang pinag-aralan. Sabi nito, masyado na talagang mapanghusga, ang mga tao ngayon kahit mas kahusga-hasga sila. Salamat sa'yo, kahit papano gamaan ang pakiramdam ko dito. So, what's your name? Emma Luciana Martinez. I am Enrico Cameron, just call me Ken. Cameron. Secret lang taa. Lumapit siya ng konti sakin. Kuya ko yung boss natin. Anak ako sa labas ng malandi naming tatay, hindi kami gaanong close ni Sir, pero yung isa ko pang kuya ay ka-close ko dahil mas mabait yun. Gaano ba kasangit si Sir? Mahinang tanong ko. Mas sobra pa sa sobra, delikado din yan lalo na kapag nagalit kaya wag mong pagalitin ah. Baka sumabog yung building na ito. Napalunok naman ako at tumango. Asahan mo ring lagi kang may maririnig na ungol, dahil malandi yan parang tatay namin, maraming pokpok na pumupunta dyan. It's lunchtime not chismisan time. Natuod kaming dalawa at mabilis na napaayos ng upo. Nandito na si Sir at may nakaangkla sa kanyang babaeng kunwari nagdamit pero labas utong at bakat pepe. Sorry sir, takot kong sabi at umiwas ng tingin. Kain po. No need, he will eat me naman later. Nabulunan ako sa sarili kong laway dahil sa sinabi nung babae. Napahampas ako sa dibdib ko dahil sa pag-ubo. Gago. Inabutan ako ng tubig ni Ken na agad kong ininom. Hoy, ayos ka lang. Tumango lang ako, ikaw naman kasi Miss Dear Diretso bunganga mo, inusente kaya kami. Babe, your secretary questioning me. Malanding sabi nito at hinimas-himas ang braso ni Sir. Fire na nga him, lagi din niya akong inaaway kapag wala ka. Lu, gago ka miss. Mahina naman akong napatawa dahil sa react ni Ken. Panong hindi kita aawayin, bigla-bigla kang papatong sa lamesa ko at babuka ka. Nakikita ko tuloy, ang magubat at maitim na maluwag mong kuweba. Tama na, siniko ko ito. What did you say? Galit na galit yung babae. Baka hindi mo ako kilala. Ako lang naman ang tagapagmana ng C Company. Galit na nilangon ako nung babae, ikaw sino ka? Ngayon lang kita nakita dito. PA po ako ni Sir Earl. Tugon ko, what? Earl, wala kang taste. Mahilig ka na pala sa baboy. Sawa na kasi siya sa hipon. Mabilis akong napatikip ng bibig dahil sa lumabas sa bibig ko. Akmang sasampalin ako nung babae, pero hindi natuloy dahil hinawakan ni Sir yung kamay niya. Leave now. Malamig na sabi ni Sir. And don't ever come back here. Maybe you're right, I need to change my taste now. Nakangising sabi nito na ikinataas ng mga balahibo ko. Pumasok ito sa opisina niya kaya naiwan ulit kami ni Ken. Kahit anong mangyari wag kang babuka ka sa kapatid ko ah. Malandi yan parang tatay namin. Sabi ni Ken kaya nahampas ko siya. Bunganga mo, don't be late tomorrow or else I will fire you. Malamig na sabi ni Sir kaya mabilis akong tumango. 6 na at uwian na namin, hindi man lang ako napagod, dahil ang ginawa ko lang ay maupo at manahimik. Kung may iuutos man si Sir ay saglitan lang. Promise hindi na po. Tinaas ko pa ang kamay ko na parang nanunumpa. You may go. Kinuha ko naman ang bag ko at nagmamadaling lumabas. Nadatnan ko si Ken na nagtatype pa sa computer. Hindi ka pa uuwi? Tanong ko. Inayos nito ang salamin niya. May kailangan pa akong tapusin pero maya-maya ay uuwi na ako. Tugon nito. Sige mauna na ako sayo. Mag-iingat ka at huwag kang malate. Salamat, mag-ingat ka din. Kumaway muna ako bago tuluyang umalis. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang ground floor. Napalingon ako sa sarili ko sa elevator, ang laki kong ang bulas, ang dry din ng mga balat ko at ang daming peklat, yung buhok ko ay sabog na parang alambre,
ang itim ko din, ang putla ng mukha ko at ang losyang kong tingnan. Natawa na lang ako, buti at hindi naiirita si Ken na tingnan ako, lalo na si Sir. Napailing-iling na lang ako, saktong bumukas ang elevator kaya lumabas na ako. Hindi makakapunta si Lor kagaya ng sabi niya kaya mag-isa lang ako ngayong uuwi. Uuwi ka na. Napatingin ako sa nagsalita. Si Mr. Naob, ayan na naman ang manyak niyang ngisi. Hatid na kita. Hindi na po. Umiling-iling pa ako. Sige po, una na ako. Nagmamadali akong lumakad, dinig ko po ang pagtawag niya pero hindi ko na siya pinansin. Pumara ako ng jeep at agad sumakay. Bayad po, isa. Miss, 2 ang bayaran mo. Sabi ng driver, sa laking bulas mo na yan, pang 2 tao ang nakaupo. Nagtawanan ang mga nakasakay kaya napayuko na lang ako. Dinagdagan ko na lang ang bayad na agad naman niyang kinuha. Nang makarating sa kanto paliko sa bahay ko ay agad na akong bumaba. Miss, laki ng pata mo. Sabi ng isang tambay na umiinom. Dati kang baboy ramo. Sabi naman nung isa, laman ng dibdib mo ah. Niyakap ko na lang ang sarili ko at nagmamadaling maglakad. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa bahay ko. Nilock ko ang pinto at nagtungo sa kusina. Nagtimpla ako ng gatas at nagluto ng 2 pansit canton. Yan lang muna ang hapunan ko dahil wala akong budget. Nagpalit muna ako ng damit bago kumain habang nanunood ng TV. Natagpuan ng isang Turkish drug lord na walang buhay sa kanyang kondo, ayon sa mga saksi sa umanong lalaking nakaitim ang pumatay dito. Napailing na lang ako. Dapat lang namang mabawasan ang mga kagaya niya pero dapat hindi pa rin pinatay. Hinugasan ko ang pinagkainan ko at nagtungo sa kama ko para matulog. Mail late na ako. Malakas na sigaw ko dahil 8 AM na ako nagising. Mabilis akong naligo, hiniklat ko sa closet ko ang isang jeans at isang black shirt. Nagsuklay din ako kahit wala nang mababago sa buhok ko. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Huwag kang tumakbo, lumilindol. Sigaw ng isa kong kapitbahay pero hindi ko siya pinansin. Sumakay ako ng jeep, pinagtitinginan pa ako ng mga tao at pinagtatawanan. Bayad po. Nagbayad ako ng pang 2 tao. Nang makarating sa company ay agad akong bumaba. Good morning ma'am. Bati nung guard. Huminto naman ako at ngumiti sa kanya. Good morning po and pasensya kasi nagmamadali ako. Sumakay ako ng elevator, may mga kasabay ako na pinag-uusapan ako pandidirihan, pero hindi ko na sila pinansin. Late ka lagot. Bungad sakin ni Ken. Nagmamadali naman akong pumasok sa loob ng office ni Sir, sorry po late ako. Huwag niyo po ako tatanggalin sa trabaho. Napahinto ako sa pagsigaw ng mapagtanto kung may ibang tao sa loob maliban kay Sir. May 4 pang kalalakihan na nakaitim at nakakatakot din ang ore pero mas nakakatakot si Sir. Miss Martinez, salubong ang kilay ni Sir. Sorry po, nakayukong sabi ko. Naiiyak tuloy ako dahil sa hiya. Sit there and be quiet. Tinuro nito ang isang sulok. May couch doon. Mabilis naman akong tumango at pumunta doon tsaka umupo. Tahimik lang ako. Napatingin ako sa paa ko at napaawang, ang labi ko, nang mapagtantong wala akong sandals, nakapaalang ako. Nakakahiya, bulong ko at tinago ang paa ko. Malinis naman ang kuko ko at ang paa, yung talampakan nga lang ang marumi. Miss Martinez, give these papers to Mr. Naob. Biglang nagsalita si Sir. Miss Martinez. Tumayo naman ako at nahihiyang lumapit, pilit ko ring tinatago. Ang paa ko kahit na alam kong makikita pa rin. Bakit ka nakapaa? Kunot noong tanong nito. Nakalimutan ko pong magsapatos dahil sa pagmamadali. Napakamot ako sa batok ko. Sorry po. Who is she, Earl? Tanong ng isang lalaki. None of your business. Malamig lang na sagot ni Sir. Dinig ko lang ang sipol ng mga lalaki. Go back to your seat. Agad naman akong bumalik sa kinauupuan ko. Tumayo si Sir sa kinauupuan niya. I'll just buy something. Ano naman yun? Nakangising tanong ng isa. Don't talk to my PA, tanging sabi ni Sir at tumingin sakin. Don't talk to them, understand? Mabilis akong tumango. Lumabas si Sir kaya naiwan ako, ganun din ang mga kaibigan niya ata. Nagwapo din. What's your name, miss? Tanong ng isa pero hindi ako sumagot. Answer me, don't afraid to that jerk. Akong bahala sayo. Emma Luciana Martinez po.
Nakatungong sagot ko. You're Earl's PA. Tanong naman nung isa pa kaya tumango ako. This is interesting. Tumawa yung isa. Earls doesn't like women to be her PA. Napakunot-noo lang ako sa sinabi nito. Ayaw niya. Bakit tinanggap ako? May dinala na bang babae dito si Earl simula nung magtrabaho ka? Tanong nung pang-apat na lalaki. Meron po, kaso pinaalis niya. Sagot ko. Galit na galit nga po si Sir, para siyang dragon. Tinaas ko ang dalawang kamay ko at umaktong dragon. Roar, roar. Natawa sila dahil sa sinabi ko. I don't know why pero comfortable ako sa kanila. You're cute, sabi nung isa. And beautiful. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Feeling ko rin na mula ako. Cute at maganda daw ako. Biglang bumukas ang pinto at iniluwal nun si Sir na may dalang paper bag at salubong, ang mga kilay na parang papatay ng tao. Live in my office. Galit na sigaw nito sa apat na lalaki. Tumatawang lumabas naman yung apat, napatingin sakin si Sir kaya napayuko. I told you, don't talk to them. Malamig na sabi nito. Why are you laughing and talking to them? Sorry, naiiyak kong sabi. Nakayuko lang ako kaya hindi niya makita ang muka ko. May pares ng sapatos na huminto sa harap ko, may humawak sa baba ko at inangat ang muka ko. Ang galit na muka ni Sir ay biglang lumambot. Did I scared you? Medyo po, takot kong sagot. Huminga ito ng malalim at lumuhad sa harap ko, hinawakan nito ang paa ko na ikinapitlag ko. Next time don't forget your sandals. Sabi nito at pinunasan ang talampakan ko gamit ang wipes. Ako na po sir. Akmang aagawin ko ang wipes pero nagsalita siya. Stay. After niyang panasan ay kinuha niya ang paper bag, kinuha niya ang laman nun at dalawang pares ng black sandals. Napangangako dahil ito yung pinapangarap kong mabili kaso napakamahal. Sinuot niya ito sa mga paa ko na ikinagulat ko. Hala, wala po akong pera. Terentantang sabi ko. It's a treat because I scared you. Plain na sabi nito. Tumingin ito sakin, nanlambot ako ng masalubong ko ng tingin, ang magaganda niyang mga mata. Parang kinakabahan ako at ang bilis ng tibok ng puso ko. Sir, you have meeting. Napaiwas ako ng tingin nang pumasok si Ken. You have 5 minutes to prepare. Okay. Umayos ito ng tayo. Miss Martinez, you'll come with us. Naunang lumabas si Sir. Woy, tara na. Tawag sakin ni Ken kaya agad akong tumayo at lumabas. Anong eksena yung kanina? Wala yun, umiwas ako ng tingin. Bilasan na natin. Ikaw stop chit-chatting with her Mr. Cameron. Malamig na sabi ni Sir na nasa loob na ng elevator. Sorry po sir, sabi ni Ken at pumasok. Pumasok na din ako. Nasa likod kami ni Sir. Napangiwi ako ng kurutin ako ni Ken, sinamon ko siya ng tingin pero ngumisi lang siya. Umamba ako ng batok sa kanya pero biglang lumingon si Sir na masama, ang tingin kaya binaba ko ang kamay. Hindi kayo mga bata. Galit na sigaw nito kasabay ng pagbukas ng elevator. Nakatingin sa amin yung mga tao sa labas kaya sabay kaming yumuko ni Ken. Bakit kasi kailangang sumigaw? Bulong ko. Nandito kami sa isang French restaurant, ang ganda-ganda dito. First time kong makapasok sa ganito, bukod kasi sa wala akong pera, hindi nila ako pinapapasok kasi baka daw maumay yung mga customers nila. Mr. Earl, let's order first before we discuss our meeting. Sabi ng kamiting ni Sir. Matandang panot ito at halatang mayaman, ang katabi niya ay isang babae na mas matanda sa akin ng kaunti at mukhang saplada. Binigyan ako ng menu ni Sir. Order what you want. Binigyan niya din si Ken, binuklat ko ang menu at halos lumuwa ang mga mata ko dahil sa presyo. Ginto ba yung sangkap nila? Wala sa sariling tanong ko. Napakamahal. Anong gusto mo? Sa mga low class kami kumain. Nagsalita yung babae kaya sigurado akong narinig niya ako. We're not poor like you. Napayuko na lang ako. Sorry po. Ako na o-order. Inagaw sa akin ni Sir ang menu at siya na ang umorder. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga pagkain, ang bango ng mga amoy at mukhang masasarap. Eat. Nilagyan ni Sir ng pagkain ang plato ko. Eat until you're full. Thank you po. Nagsimula na kaming kumain. Tahimik lang kami ni Ken samantalang si Sir ay kausap yung matanda, yung babae naman ay puro titig ng malagkit kay Sir. Magkaano-ano sila? Pabulong kong tanong kay Ken.
Mag-asawa, sagot nito kaya muntik ko nang maibuga yung kinakain ko. Actually, kabit yang babae. Tiningnan ko yung babae na malagkit pa ring nakatingin kay Sir. Wey, ang ganda niya. Retokada, mas maganda ka dyan. Sabi nito, kumain ka na lang, ang chismosa mo. WTF. Agad akong napalingon kay Sir. Tumapon yung soup sa dibdib niya. Hala, Sir, agad kong pinunasan yung damit niya. Mainit ba? I'm sorry Mr. Cameron, sabi nung babae at lumapit kay Sir. Excuse me nga. Tinulak ako nito dahilan para tumamba, ang kinauupuan ko at sumubsob ako sa sahig. Emma, nilapitan ako ni Ken at tinulungang makatayo. Ayos ka lang. Oo, tinago ko yung kamay kong may gasgas. I will not accept the proposal. Malamig na sabi ni Sir at tinulak yung babae kaya nasubsob ito. Let's go. Naunang lumabas si Sir, sumunod naman si Ken, ako naman ay nagsorry muna sa kanila bago sumunod. WTF, Miss Martinez. Inis akong tiningnan ni Sir. Why you said sorry to them? Shut up and stop saying sorry, galit na sigaw nito na ikinaigtad ko. Ken, go to company. Use taxi. Tara na M. I said you only. Upo Sir. Tiningnan ako ni Ken. Okay lang yan. Kami na lang dalawa ni Sir ang nasa parking, galit pa rin siya at hindi ko alam kung bakit. Give me your left hand. Naglahad ito ng kamay. Give me your left hand. Agad ko namang ibinigay sa kanya yung kaliwang kamay ko. Nakita niya yung gasgas ko. Look what she did to you, but instead being mad, you saying sorry to her. Senggal nito sakin. Next time don't say sorry to that kind of person, don't down yourself Miss Martinez. It's not always your fault. Opo, tumango pa ako. Look at me. Agad akong tumingin sa kanya. Hindi na siya galit pero walang emosyon ang mukha niya. I'm not mad at you, okay? Sorry for shouting. Okay lang po Sir, naiintindihan ko po kung galit kayo. Ngumiti ako. Nasira ko po yung meeting. I don't care about that meeting and I'm not mad because of that. Masungit na sabi nito. Masyado mong binababa ang sarili mo at doon ako nagagalit. Ha! Umiling lang ito at pinagbuksan ako ng kotse. Get in, we need to clean your wound. Wag na po, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang isara niya yung kotse. Umikot siya patungong driver seat at sumakay. May inabot itong box sa backseat at isa iyong medicine box. Kinuha niya ulit ang kamay kong may gasgas at sinimulang gamutin. Nahiya ako kasi, ang kinas ng balat niya at ang puti, tapos sakin dry, puro peklat at maitim. Ang laki-laki din ng kamay ko at ang taba. Your hand is so cute. Sabi nito at tumingin sakin saglit. Chubby. Imbis na menace or ma-insecure bigla akong napangiti, pero pinigilan ko din ng tumingin ulit sakin si Sir. Nang matapos niya akong gamutin ay nagsimula na siyang magmaneho, napakunotno ako dahil hindi ito way papuntang company. Sir, saan po tayo pupunta? Kinakabahang tanong ko, hindi mo naman po ako ipapasalvage diba? Silly. Napatulala ako dito nang tumawa siya. Ang gwapo ni Sir. We're going to my house. Dagdag nito, bakit po pupunta tayo sa bahay nyo? Hysterical kong tanong. Calm down, I will just change my suit, that's all. Balik poker face si Sir. Isang itim at mataas na gate ang bumungad sa amin, binuksan iyon ng mga nakaitim na lalaki. Napamangha ako nang makita, ang malawak na garden na maraming tanim, may malaking fountain sa gitna. Para akong nasa Disney, yung tipong ako yung prinsesang mataba. Wow, bulalas ko nang huminto ang kotse sa malaking bahay na kulay puti. Let's go inside. Walang emosyong sabi ni Sir at bumaba kaya bumaba din ako. Sinalubong kami ng 5 katulong na may dalang slippers. Hinubad ni Sir ang sapatos niya at sinuot ang isang tsinelas na binigay ng katulong. Ah, hindi ko alam ang gagawin. Akin na po ang sandals nyo. Sabi ng isa. Hinubad ko naman yun at agad inabot sa kanya, kinuha ko yung tsinelas at agad sinuot. Kung ano ang ganda sa labas ng bahay, doble sa loob. Ang kinang ng mga sahig, halatang mamahalin din ang mga gamit. Prepare food for her. Utos ni Sir sa isang katulong. Sit down Miss Martinez. Sige po. Umupo ako sa isang couch na malambot, si Sir naman ay umakyat sa hagdan. MS, ano pong pagkain ang gusto nyo?
Tanong ng isang katulong. Gusto kong tumanggi kaso hindi naman ako gaanong nakakain doon sa French restaurant. Kahit ano na lang. Sagot ko. Salamat. Yumuko ito at umalis, nilibot ko na lang yung paningin ko sa buong bahay. Huminto yun sa isang malaking picture frame, family picture ata. Sa kaliwa ay isang matandang lalaki na seryoso ang muka, sa kanan naman ay isang matandang babae na nakangiti, tapos nasa gitna si Sir na seryoso lang ang muka, may katabi siyang isang lalaki, ito yung isa sa mga nasa office niya kanina. Tanging mama lang nila yung nakangiti. Ang seryoso nila masyado, bulong ko. Nang dumating yung Mary Erda ay magana akong kumain, cake at carbonara kasi hehe. After you ate, we're going back to office. Sabi ng kadadating lang na si Sir. Iba na ang damit niya na mas lalong bagay sa kanya. Umupo ito sa kaharap kong couch at kumuha ng isang magazine tsaka nagbasa. Sir, gusto nyo? Alok ko. I'm full. Tipid nitong sagot kaya napatango na lang ako bago nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ako ay napadighay ako ng malakas. Sorry po hehe. Just leave it there, let's go. Tumayo ito at dirdiretsong lumabas. Thank you po sa pagkain. Sabi ko sa mga katulong bago kay Sir. Nakasakay na siya sa sasakyan kaya sumakay na din ako. How's the food? Tanong nito habang nagmamaneho. Masarap po. Nakangiting sagot ko. Salamat po Sir. Drop the here, and po. Kapag tayong dalawa lang. Walang emosyong sabi nito. Call me Earl. Pearl. Beautiful. Tumaas ang sulok ng labi nito. It sounds like an angel.